Naging isang magandang gulo ng puti, rosas, at abo ang semento. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Liana habang nakatitig siya sa basag na pangarap sa kanyang paanan. Ang amoy ng matamis na vanilya at mantikilya ay kumakalat sa hangin, ngunit para sa kanya, amoy kabiguan iyon. Amoy ng renta na hindi mababayaran. Amoy ng isa na namang gabi kung saan kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang mga magulang kung bakit kailangan pa nilang magtiis. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa simoy ng hapon. Ang wedding cake na iyon. Hindi lang iyon basta-basta order. Iyon ang tiket ng itinapay ng puso para makilala. Ang kliyente ay isang kilalang event planner. Isang kagat lang daw ng maimpluwensyang bisita sa cake na iyon ay katumbas na ng 10 bagong order. Iyon sana ang simula ng lahat. Iyon sana ang patunay na tama ang desisyon niyang isugal ang lahat para sa munting panaderyang ito. Ngayon, isa na lang itong mansa sa maruming kalsada ng Quezon City. Ilang minuto lang ang nakalipas, habang maingat niyang inilalagay ang huling butil ng pilak na palamuti sa 3 palapag na obra, naramdaman niya ang kakaibang pagmamalaki. Sa bawat dampi ng kanyang mga daliri, hindi niya maiwasang maalala ang isa pang panaderya, mas maliit, mas luma, at puno ng mga pangarap ng kanyang ama at ina. Naalala niya ang mga gasgas sa kamay ng kanyang ama, dahil sa pagmamasa, ang mga puyat ng kanyang ina sa pagbabantay ng pugon. Naalala niya ang araw na dumating ang isang sulat. Isang sulat mula sa isang malaking korporasyon na may kasamang tseke na napakaliit para sa halaga ng kanilang mga pawis at luha. Para sa progreso, sabi ng lalaking naka-Amerikana na kumuha ng kanilang munting pwesto. Hindi ninyo maunawaan. Hindi nga nila naunawaan. Ang naintindihan lang nila ay ang tunog ng pagguho ng pader ng kanilang panaderya, kasabay ng pagguho ng kanilang mga puso. At nangakong pangako si Liana sa sarili niya, itatayo niyang muli ang pangarap na iyon, at sa pagkakataong ito, walang sinumang mayaman at makapangyarihan ang makakagiba nito. Ang pangakong iyon ay nakalatag na ngayon sa kalsada, durog at walang saysay. Miss! Isang boses ng lalaki ang pumunit sa kanyang pagkatulala. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Mula sa isang makintab at itim na kotse, isang sasakyang mas mahal pa siguro sa lahat ng ari-arian niya, lumabas ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng isang mamahaling business suit, at may suot na relo na kumikinang sa ilalim ng araw. Gwapo sana, kung hindi lang sa bakas ng inis at pagmamadali sa mukha nito. Siya ang may kasalanan. Bigla siyang nagpreno ng walang dahilan, at ang delivery van nila sa likod, kahit anong ingat ng driver, ay hindi na nakaiwas. Hindi mo ba nakikita ang ginawa mo? Nanginginig na sigaw ni Liana, ang takot ay napalitan na ng nag-aapoy na galit. Itinuro niya ang basag na cake. Alam mo ba kung gaano kahalaga yan? Tumingin ang lalaki sa mansa sa sahig, pagkatapos ay sa kanya. Walang bakas ng pagsisisi, tanging pagkainis lang. Look miss, I'm sorry, okay? Aksidente ang nangyari. Magkano ba yan? Babayaran ko na lang para matapos na to, nagmamadali ako. Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Babayaran ko na lang. Parang narinig niyang muli ang boses ng lalaking naka-Amerikana mula sa kanyang nakaraan. Ganoon kadali para sa kanila. Ang lahat ay may presyo. Ang lahat ay pwedeng bilhin at itapon. Humakbang si Liana palapit, hindi alintana ang mga sasakyang bumubusina sa kanila. Babayaran mo. Sa tingin mo ba mababayaran ng pera mo ang pangarap na sinira mo? Ang tiwalang binali mo? Ang pagod at puyat na ibinuhos ko dyan? Bawat salita ay may diin, punong-puno ng lahat ng sama ng loob na kinimkim niya sa mga taong katulad nito. Napatiimbagang ang lalaki. Tumingin ito sa kanyang relo. Miss, wala akong oras para sa drama. Sabihin mo na lang ang presyo. 10,000. 20. Sige, 30,000. Okay na ba yan? Kumuha ito ng isang makapal na wallet mula sa bulsa ng kanyang pantalon at walang ingat na bumunot ng ilang piraso ng libuhin. Iyon na ang huling patak. Ang paglapastangan. Ang pagmamaliit sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang pagtrato sa kanyang sining na parang isang bagay na mabibili lang sa bangketa. Hindi na bibili ng pera ninyo ang lahat, sigaw niya, at sa isang iglap, kinuha niya ang perang nakaabot sa kanya. Hindi ito itinago ni Liana.
Hindi niya ito inilagay sa kanyang bulsa. Sa harap ng maraming taong nakikiusyoso, sa gitna ng trapik na kanilang nilikha, buong lakas niyang inihagis ang mga pera pabalik sa mukha ng aroganting lalaki. Nagkalat ang mga asul na papel sa hangin, ang ilan ay dumapo sa balikat ng lalaki, ang iba ay nilipad ng hangin. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat, hindi makapaniwala sa ginawa niya. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pag-init ng kanyang mga mata. Bago pa man may tumulong luha, mabilis siyang tumalikod. Naglakad siya palayo, palayo sa sirang cake, palayo sa lalaki, palayo sa insulto. Bawat hakbang niya ay mabigat, dala-dala ang bigat ng isang pangarap na muling nawasak. At sa kanyang likuran, naiwan ang isang mayamang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng perang hindi kayang bilhin ang kapatawaran. Galit. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Ramon Del Val, habang nakaupo siya sa kanyang malawak na mesa sa pinakatuktok ng Terra Prime Tower. Hindi ang sarili niyang galit, kundi ang galit na nakita niya sa mga mata ng babaeng iyon. Isang galit na nag-aapoy, dalisay at puno ng sakit. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Mas lalong hindi siya sanay na hinahagisan ng pera sa mukha. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay laging sumasang-ayon, laging nakangiti, laging handang sabihin ang mga salitang gusto niyang marinig. Ngunit ang babaeng iyon sa kalsada, ang kanyang mga mata, ang nanginginig niyang boses, ang paraan ng pagtayo niya na tila handang harapin ang buong mundo, may kakaiba doon. Sir Ram, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang assistant na si Marco, maingat na inilapag ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Umiling lang si Ram, ang mga daliri ay minamasahe ang kanyang sentido. Hindi, Marco. I messed up. Nilingon niya ang kanyang assistant. Yung insidente kanina sa kalsada, hanapin mo kung saan ang bakery ng babaeng iyon. Gusto kong malaman ang pangalan. Napatango si Marco. Yes, sir. Pero tungkol po pala sa community event natin sa Sabado, kailangan na po nating mag-finalize ng supplier para sa snacks. Yung dati po nating kinukuha ay nag-back out. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Ram. Isang paraan para makabawi ng hindi mukhang sinusuhulan niya ang babae. Isang paraan para makita siyang muli. Huwag na. Ako na ang bahala dyan. Kinabukasan, dala ang address na nakuha ni Marco, ipinarada ni Ram ang kanyang kotse ilang kanto mula sa isang maliit na tindahan na may simpleng karatula, tinapay ng puso. Mula sa malayo, pinanood niya ang babae. Si Liana pala ang pangalan niya. Nakita niya itong malungkot na nakikipag-usap sa isang matandang mag-asawa, marahil ang mga magulang niya. Nakita niya ang bigat sa mga balikat nito. Naramdaman niya ang isang kurot ng konsensya, isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi siya pwedeng lumapit bilang ang lalaking sumira ng kanyang cake. Kamumuhian lang siya nito lalo. Kaya naman kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng bakery. Good morning, tinapay ng puso, sagot ng isang pamilyar na boses, kahit halatang pagod. Hello, sabi ni Ram, pilit na binabago ang tono ng kanyang pananalita. Gusto ko sanang mag-inquire. Narinig ko magagaling daw kayo gumawa ng tinapay. May event kasi ang kumpanya namin at kailangan namin ng bulk order. Mga 300 katao. Narinig niya ang biglang pagbabago sa kabilang linya. Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng isang mas alertong boses. 300 katao po. Sige po. Ano po bang kailangan ninyo? Sa sumunod na 10 minuto, nag-order si Ram ng halos lahat ng nasa menu nila, gamit ang pangalan ni Marco at ng Terra Prime. Hindi niya binanggit na siya ang si. Sinabi lang niyang siya ang key event coordinator. Sa bawat opo, sir at ti kaya po namin yan, sir na naririnig niya, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Tinutulungan niya ito, pero sa pamamagitan ng isa na namang pagkukunwari. Dumating ang araw ng community event, isang malaking pagtitipon para sa mga pamilya sa isang parke na proyekto ng Terra Prime. Maaga pa lang, nakita na ni Ram ang delivery van ng itinapay ng puso. Mula sa malayo, pinanood niya si Liana habang inaayos nito ang mga kahon ng tinapay at pastries sa isang mahabang mesa. Kahit pagod, kitang-kita ang dedikasyon sa bawat kilos niya. Ang paraan ng pag-aayos niya sa mga pagkain ay tila isang sining. Naglakas loob siyang lumapit. Ang sasarap naman yan.
Napalingon si Liana, at sa isang iglap, nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito. Hindi siya nito nakilala. Marahil dahil iba na ang suot niya ngayon, isang simpleng polo shirt at maong, malayo sa business suit na suot niya noong araw ng insidente. "Kayo po ba si Sir Marco?" tanong ni Liana, may pilit na ngiti. Umiling si Ram. "Hindi. Isa lang ako sa mga staff dito. Ramon ang pangalan ko." Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Liana bago ito tinanggap. "Liana. Nakakabilib ka, Liana," sabi ni Ram, tinitingnan ang display ng mga tinapay. "Ang ganda ng pagkakagawa mo. Halatang galing sa puso." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana, ang unang totoong ngiti na nakita niya mula rito. "Salamat. Dito umiikot ang buhay ko, eh." Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nakita ni Ram ang isang panig ni Liana na hindi niya nakita sa kalsada, ang pagiging masayahin nito kapag pinag-uusapan ang kanyang trabaho, ang kislap sa kanyang mga mata kapag ikinukwento niya ang bawat resipe. At habang nakikinig siya, naramdaman niya ang paghanga. Isang paghanga na hindi niya nararamdaman para sa mga babaeng nakikilala niya sa mga business meeting. Maya-maya, isang babae ang lumapit sa kanilang pwesto. Maganda ito, nakabihis ng ayos, ngunit may kung anong kalkulado sa mga mata nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Leah, pinsan. Grabe, ang ganda ng pwesto mo dito," sabi nito, ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Ram. "Sino tong kasama mo?" "Ah, Clarissa, si Ram." "Ram, si Clarissa, pinsan ko," pakilala ni Liana. "Hi, Ram," sabi ni Clarissa, ang ngiti ay matamis ngunit ang tingin ay mapanuri. Agad nitong napansin ang relo sa kamay ni Ram, ang parehong relo na suot niya noong araw ng aksidente. Si Ram ay tumango lang, nakatuon pa rin ang atensyon kay Liana. Ang araw ay palubog na, at kailangan na niyang umalis bago pa may makakilala sa kanya bilang ang si. "Sige, Liana, kailangan ko nang mauna," paalam niya. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa mga mata nito. "I like your passion. Sana makilala pa kita." Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Liana, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, habang pinapanood niya itong maglakad palayo. Hindi niya namalayan na sa isang sulok, nakatayo si Clarissa. Ang mga mata nito ay nakatutok sa papalayong figura ni Ram, pagkatapos ay bumalik kay Liana. Isang anino ng inggit at determinasyon ang dumaan sa mukha nito, isang aninong hindi napansin ni Liana, na abala sa pagpapakalma ng kanyang pusong biglang bumilis ang tibok. Lumipas ang ilang araw matapos ang community event, ngunit ang alaala ni Ramon ay parang amoy ng bagong lutong tinapay na nanatili sa isip ni Liana, mainit, nakakagutom, at mahirap ipagsawalang bahala. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lang itong simpleng pasasalamat ng isang empleyado ng Terra Prime. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang sinseridad sa mga mata nito nang sabihin itong, "Sana makilala pa kita," may kung anong kumikiliti sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon, kasama ng mga pira-pirasong alaala ng luma nilang panaderya. "Huwag kang magpapadala, Liana," bulong niya sa sarili isang hapon habang nagmamasa ng harina. Empleyado siya ng isang malaking kumpanya. Katulad din yan ng iba. Ngunit tila bingi ang tadhana sa kanyang mga babala. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga paninda, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang harapan. Napaangat siya ng tingin at nakita si Ramon, nakatayo sa labas ng pinto, may daladalang alanganing ngiti. "Napadaan lang," sabi nito, halatang gumagawa ng dahilan. "Nagustuhan ko kasi talaga yung ensaymada ninyo kahapon." Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Ganon ba? Kumuha ka na lang sa loob. Tulungan na lang kita," alok nito, sabay turo sa dalawang malaking sako ng harina na kalalapag lang ng delivery boy. Bago pa man siya makatanggi, binuhat na ni Ramon ang isang sako na parang wala lang itong bigat. Ang mga ugat sa braso nito ay lumitaw at hindi napigilan ni Liana ang mapatitig. Sa likuran, narinig niya ang mahinang hagigikan ng dalawa niyang tauhan, sina Beth at Rina. Naging simula iyon ng isang hindi inaasahang ritual. Halos araw-araw, pagkatapos ng opisina, daraan si Ramon sa tinapay ng puso. Minsan, magdadahilan siyang may bibilhin. Minsan, uupo lang siya sa isang sulok at manonood habang nagtatrabaho si Liana.
At sa bawat pagbisita nito, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso. Isang beses, habang nag-eksperimento si Liana sa isang bagong resipe ng Spanish bread, lumapit ito. Mukhang masarap yan. Pwedeng matikman? Hindi pa luto, natatawang sabi ni Liana. Yung palaman lang. Sa pag-abot niya ng isang kutsarita, nagkadikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Liana, mabilis at nakakagulat. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang puso niya ibiglang kumabog na parang hinahabol. Nagkunwari siyang abala sa paghahalo, ngunit alam niyang nakita ni Ramon ang epekto nito sa kanya. Isang gabi, naabutan siya ni Ramon na nag-aayos para magsara. Sa halip na umalis, nanatili ito. Naupo sila sa maliit na bangko sa labas ng bakery, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste at ng bilog na buwan. Tahimik sa simula, tanging ang tunog ng mga kuliglig at mga sasakyang dumaraan sa malayo ang maririnig. Bakit mo to ginagawa? Basag ni Liana sa katahimikan. Ang alin? Tanong ni Ramon. Ito. Ang pagpunta-punta mo rito. Ang pagtulong mo. Tumingin si Ramon sa malayo. Dahil gusto ko. Dahil dito parang totoo ang lahat. Walang pagkukunwari. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liana. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang pwede siyang magtiwala. Ikinuwento niya ang lahat, hindi lang ang basta pagkasira ng kanilang negosyo, kundi ang sakit sa mga mata ng kanyang ama, ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina, ang pakiramdam na para silang mga langgam na tinapakan ng isang higante. Nakikinig lang si Ramon, hindi nagsasalita. Nang matapos si Liana, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Naiintindihan kita, mahinang sabi niya. Yung pakiramdam na may inaasahan sa iyo ang lahat, na parang nakakulong ka sa isang hawlang gawa sa ginto. Minsan, ang gusto mo lang ay makawala at maging simple. Maging ikaw lang, yung totoong ikaw, na mamahalin ng isang tao, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Hindi man niya sinabi ang detalye, naramdaman ni Liana ang bigat sa boses nito. Nakita niya ang isang panig ni Ramon na malungkot, simple, at nangungulila, isang panig na malayo sa imahe ng isang empleyado ng malaking korporasyon. Sa katahimikan, dahan-dahang inangat ni Ramon ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Liana. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, ang mga matay nakatitig sa kanyang mga labi. Napapikit si Liana, hinihintay ang isang bagay na hindi niya akalaing gugustuhin niya. Malapit na. Isang pulgada na lang. Isang pusa ang biglang tumalon mula sa basurahan, lumikha ng malakas na kalabog. Pareho silang napapitlag at ang mahika ng sandali ay naglaho. Nag-iwas sila ng tingin, parehong nahihiya, ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Tumayo si Ramon. Liana, sabi niya, ang boses ay seryoso na. Gusto kitang yayain lumabas. Hindi bilang customer o staff ng Terra Prime. Kundi bilang si Ram na gustong mas makilala si Liana. Isang tunay na date. Ang isip ni Liana ay sumisigaw ng ihuwag. Iyon ang boses ng takot, ng nakaraan, ng lahat ng sakit. Ngunit ang puso niya, na unang beses nakatikim ng pag-unawa, ay bumubulong ng isang salita. Sige, narinig niya ang sarili niyang sagot, ang boses ay bahagyang nanginginig. Payag ako. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ramon, isang ngiting nagpaliwanag sa buong paligid. Matapos magpaalam, masayang pumasok si Liana sa loob ng bakery. Hindi niya napigilan ang ngiti sa kanyang mga labi habang sinasara niya ang pinto. Sa labas, sa may kanto, naglalakad pa uwi sina Beth at Rina, ang dalawang tauhan ni Liana na naghintay lang na makaalis ang kanilang amo. Grabe, ang lakas ng tama ni Sir Ram kay Ma'am Lia, no, kinikilig na sabi ni Beth. Na! At taga Terra Prime Holdings pa. Ang yaman siguro noon, sagot ni Rina, medyo malakas ang boses. Ang usapang iyon ay hindi sinasadyang narinig ng isang taong kararating lang na naglalakad patungo sa direksyon ng bakery. Huminto si Clarissa sa ilalim ng post ng ilaw. Ang kanyang plano sanang manghiram ng pera kay Liana ay biglang nawala sa isip. Ang pangalang Terra Prime Holdings ay umalinggaw sa kanyang pandinig. Ang mukha niya ay nagbago mula sa simpleng pagkainis, naging mausisa, at sa huli, naging puno ng kalkulasyon.
Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa search bar. TRR Epper I'm if old Eingis. Ang pagpindot niya sa search ay parang pagpindot sa isang buton na magsisimula ng isang mapanirang laro. Ang sumunod na 2 linggo ay parang isang matamis na panaginip para kina Liana at Ramon. Ang kanilang unang date ay simple lang, isang paglalakad sa parke habang kumakain ng fishball, malayo sa mga magagarang restaurant na kinasanayan ni Ram. Ikinuwento ni Liana ang bawat uri ng puno na madaanan nila, at ikinuwento naman ni Ram ang mga pangarap niya noong bata pa siya, maging isang arkitekto, hindi isang negosyante. Sa bawat tawa at simpleng pag-uusap, lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Ram si Liana sa bahay na tinutuluyan niya, isang simpleng apartment lang, hindi ang kondominium unit na pag-aari niya talaga. Magkasama silang nagluto. Habang naghihiwa si Liana ng mga sibuyas, niyakap siya ni Ram mula sa likuran, ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Alam mo, ito ang unang beses na may nagluto para sa akin dito, bulong ni Ram, ang hininga ay mainit sa kanyang liig. Talaga, natatawang sagot ni Liana, sinusubukang itago ang kilig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ano nang kinakain mo? Puro delivery. Pero mas masarap to, sabi ni Ram at dahan-dahan siyang iniharap nito. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mas malalim na emosyon. Sa gitna ng kusina, sa amoy na nilulutong adobo, hinalikan siya ni Ram. Isang halik na malambot sa simula, puno ng pag-iingat, na unti-unting naging mapusok, isang pag-angkin, isang pangako. Tumugon si Liana, isinuko ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan sa tamis ng sandaling iyon. Ang kanilang relasyon ay namukadkad na parang isang sikretong hardin. Masaya. Payapa. Ngunit sa bawat yakap at halik, isang tinik ang lalong bumaon sa puso ni Ram. Ang tinik ng kasinungalingan. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa sofa at nanonood ng pelikula, sinubukan niyang magtapat. Hinawakan niya ang kamay ni Liana. Lia, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. May kailangan kang malaman tungkol sa akin. Napatingin si Liana sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano iyon? Kinakabahan ako sa'yo. Bumuntong hininga si Ram. Hindi ako simpleng empleyado lang sa Terra Prime. Ako ang ngi. Natigilan siya nang biglang tumunog ang cellphone ni Liana. Ang kanyang ina. Isang emergency tungkol sa kanilang water heater sa bahay. Ang sandali ay nasira. Habang abala si Liana sa pakikipag-usap, tinitigan lang siya ni Ram at ang tapang niya ay biglang naglaho. Bukas na lang, pangako niya sa sarili. Sasabihin ko bukas. Ngunit ang bukas ay hindi dumating. Sa kanyang opisina kinabukasan, ipinatawag siya para sa isang biglaang board meeting. Sa screen, ipinakita ang isang presentasyon, Project Titan, Quezon City Expansion Project. Nakita niya ang isang mapa at sa gitna nito, may isang maliit na pulang parisukat na nakatatak sa lokasyon ng itinapay ng puso. We've acquired almost all the lots in that block, sir, sabi ng isa sa mga vice president. Just one more stubborn bakery owner to deal with. Nanlamig si Ram. Hindi niya alam. Ang operasyon ng pagbili ng lupa ay hawak ng ibang departamento. Para sa kanya, ang Terra Prime ay isang paraan para patunayan sa kanyang lolo na kaya niyang magtayo ng sarili niyang imperyo. Hindi niya inakala na ang mismong imperyong iyon ang magiging banta sa munting mundo ng babaeng mahal niya. Pinahinto niya ang usapan, sinabing kailangan niyang pag-aralan ang proyekto, ngunit alam niyang tinatakasan niya lang ang problema. Gabi-gabi, pag-uwi niya sa kanyang tunay na tahanan, isang maluwag at malamig na penthouse, nag-iisa siyang umiinom ng alak. Tinititigan niya ang 2 litrato sa kanyang telepono. Ang isa ay larawan nila ni Liana, masaya at walang muwang. Ang isa naman ay isang lumang litrato niya, kasama ang kanyang lolo, si Don Maximiliano del Valle, sa harap ng malawak na hasyenda. 2 mundo. 2 pagkatao. At siya ay nakatayo sa gitna, isang sinungaling. Samantala, sa isang maliit na internet cafe sa kabilang bahagi ng lungsod, si Clarissa ay abala sa sarili niyang pagtuklas. Ang simpleng paghahanap sa Terra Prime Holdings ay nagbukas ng isang pinto sa isang mundong hindi niya akalain.
Nalaman niyang pag-aari ito ng isang Ramon del Valle. Ang pangalan ay tumunog sa kanyang isipan. Hindi kaya? Ang pagdududa ay nagtulak sa kanya na gumastos. Nagbayad siya sa isang private investigator na kakilala ng kanyang kaibigan, isang taong sanay sa paghalungkat ng mga sikreto ng mayayaman. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon na alam niya, ang pangalang Ramon, ang kumpanyang Terra Prime, at ang litratong lihim niyang kinunan gamit ang kanyang cellphone noong nasa community event sila. Makalipas ang isang linggo, nakipagkita si Clarissa sa sa isang maingay na coffee shop. Isang makapal na brown folder ang inilapag sa kanyang mesa. Nanginginig ang kamay ni Clarissa nang buksan niya ito. Naroon ang lahat. Mga dokumento ng negosyo. Mga artikulo sa dyaryo. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang family picture. Isang larawan ng pamilya Del Valle, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayamang angkan sa buong bansa, na nakatayo sa harap ng isang mansyon na kasing laki ng isang palasyo. At sa gitna ng larawan, katabi ng isang matandang lalaki na may marangal na tindig, ay ang mukha ni Ramon. Ang simpleng Ramon na umiibig sa kanyang pinsan. Hacienda del Valle. Bulong ni Clarissa sa sarili, ang mga matay ng lalaki sa pagkamangha at inggit. Hindi lang pala ito basta mayaman. Hari pala ito. Isang hari na nagpapanggap na alipin. Isang ngiting mapanlin lang ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang sikretong kayang sumira ng lahat. At sa isip niya, nabubuo na ang isang plano. Isang plano kung saan hindi lang niya sisirain ang kaligayahan ni Liana, kundi aangkinin din niya ang kahariang dapat ay para sa kanya. Naramdaman ni Liana na may nagbago kay Ram. Ang mga ngiti nito, bagamat naroon pa rin, ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Madalas itong natutulala sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang isip ay tila lumilipad sa ibang lugar. Kapag tinatanong niya kung may problema, isang mabilis na iling at isang pilit na ngiti lang ang isinasagot nito. Pagod lang sa trabaho, palagi niyang dahilan. Naniwala si Liana. O mas tamang sabihing, pinili niyang maniwala. Ang kaligayahang nararamdaman niya sa piling ni Ram ay isang bagay na ayaw niyang pakawalan. Para itong isang masarap na panaginip at natatakot siyang gumising. Ngunit ang mga panaginip ay may paraan para guluhin. At ang gulo sa buhay ni Liana ay dumating sa anyo ng kanyang pinsan na si Clarissa. Naging madalas ang pagdalaw ni Clarissa sa tinapay ng puso. Lagi itong nag-aalok ng tulong, magpupunas ng mesa, mag-aayos ng display, magtatanong tungkol sa mga benta. Sa una, natuwa si Liana. Matagal na silang hindi naging ganito kalapit. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang ang bawat pag-uusap nila ay laging bumabalik kay Ram. Alam mo, pinsan, masaya ako para sa'yo, ha, sabi ni Clarissa isang hapon habang nagkakape sila. Pero hindi ka ba nag-iingat? Ang mga lalaking galing sa malalaking kumpanya, kadalasan, may mga tinatago yan. Mahilig sa laro. Hindi ito pinansin ni Liana. Iba si Ram. Sana nga, sagot ni Clarissa, ang tono ay puno ng peking pag-aalala. Kasi parang ang sikreto niya, di ba? Ni hindi mo pa nga nakikilala ang pamilya niya. Hindi mo alam kung saan talaga siya nakatira. Hindi ba't medyo kahinahinala? Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na buto. Hindi man ito pinansin ni Liana sa umpisa, ngunit itinanim iyon ni Clarissa sa isang sulok ng kanyang isipan. At kinagabihan, nang katext niya si Ram, sinubukan niyang buksan ang usapan. Ram, kailan ko kaya makikilala ang pamilya mo? Tanong ni Liana sa text. Tumagal ng halos kalahating oras bago ito nag-reply. Malayo sila. At medyo komplikado ang sitwasyon. Sa tamang panahon, Lia. Pangako. Ang sagot na iyon, sa halip na magpakalma, ay lalo lang nagdilig sa mga binhi ng duda na itinanim ni Clarissa. Bakit komplikado? Ano ang itinatago niya? Ang dating tiwala ni Liana ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat. Ang panunukso ni Clarissa ay hindi tumigil doon. Isang araw, aksidente nitong naiwan ang isang business magazine sa mesa ng bakery. Ang cover story, ang mga dinastya ng Pilipinas, ang mga pamilyang nagpapatakbo ng bansa. Nang pulutin ito ni Liana para isauli, ang kanyang mga mata ay napako sa isang pamilyar na apelyido sa talaan ng nilalaman. Del Valle. Binuklat niya ang pahina. Naroon ang isang larawan ng isang malawak na hasyenda,
mga kabayo, at isang pamilyang may itsurang maharlika. Pinagmasdan niya ang mga mukha, ngunit wala doon si Ram. Marahil ay luma na ang litrato. Isinara niya ang magazine, pilit na iwinala ang kaba sa kanyang dibdib. Nagkataon lang, sabi niya sa sarili. Maraming Delval sa Pilipinas. Ngunit ang pinakatusong galaw ni Clarissa ay ang pinakasimple. Isang gabi, nang magkasama silang nagsasara ng bakery, bigla itong nagsalita. Pinsan, may narinig akong chismis sa Terra Prime, sabi ni Clarissa, nagkukunwaring nag-aalangan. Ano iyon? May malaki daw silang proyekto dito sa lugar natin. Isang malaking kondominium. Kaya pala sunod-sunod ang pagbebenta ng mga lupa dito sa atin. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Liana. Ingat ka, ha? Baka mamaya, pati itong pwesto mo, kunin nila. Alam mo na, malalaking kumpanya. Walang puso yan. Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang sampal. Ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang pagkawala ng panaderya ng kanyang mga magulang, ay biglang bumalik. Ang imahe ng bulldozer na gumigiba sa kanilang mga pangarap ay malinaw na muling lumitaw sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga duda ay naging mga halimaw sa kanyang isipan. Si Ram, na nagtatrabaho sa Terra Prime. Ang pagiging sikreto niya. Ang chismis tungkol sa proyekto. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin. Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa tapat ng kanyang bakery, isang rider mula sa isang courier service ang huminto. Para po kay Ma'am Liana Reyes? Ako nga, sagot niya. Inabot nito ang isang ordinaryong brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Walang anumang marka. Nagtataka, dinala niya ito sa loob. Nanginginig ang mga kamay niyang pinunit ang sobre. Sa loob, may isang pirasong papel. Isang photocopy ng isang opisyal na dokumento. Sa itaas, nakalagay ang logo ng Terra Prime Holdings. Ang mga mata ni Liana ay mabilis na gumalaw, binabasa ang mga salita, ngunit ang utak niya ay tila ayaw itong iproseso. At pagkatapos nakita niya ito. Ang mga salitang pumatay sa lahat ng kaligayahan sa kanyang puso. Project Acquisition, Priority Target. Subject, Lot 34, Block 7, Deer Hill. Pinyahan, Quezon City. Iyon ang eksaktong address ng itinapay ng puso. Nabitiwan ni Liana ang papel. Kumalat ito sa sahig na parang isang puting bandila ng pagsuko. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga binhi ng duda na itinanim ni Clarissa ay biglang sumibol at naging isang malaking puno ng kataksilan. Hindi. Hindi maaari. Mula sa kabilang kalsada, sa likod ng isang nakaparadang jeep, pinanood ni Clarissa ang bawat sandali. Nakita niya ang pagdating ng rider, ang pag-abot ng sobre, at ang pagpasok ni Liana sa loob ng bakery. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto. Nagsimula na ang unang yugto ng kanyang plano. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang peking ngiti sa kanyang mukha at pinalitan ito ng isang maskara ng pag-aalala. Nagpraktis siya ng ilang segundo, ang bahagyang panginginig ng labi, ang panlalaki ng mga mata. Nang makontento siya sa kanyang itsura sa salamin ng jeep, mabilis siyang tumawid ng kalsada. Ito na ang tamang panahon para sa kanyang grand entrance. Itinulak niya ang pinto ng itinapay ng puso. Ang maliit na kuliling sa itaas nito ay tumunog, ngunit ang tunog ay parang nabasag sa bigat ng katahimikan sa loob. Nakita niya si Liana, nakatayo sa gitna ng sahig, nakatitig sa isang pirasong papel na nasa paanan niya. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay walang buhay. Leah, sigaw ni Clarissa, ang boses ay puno ng drama at pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang braso ng kanyang pinsan. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Tumingin si Liana sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Dahan-dahan niyang itinuro ang papel sa sahig. Yumuko si Clarissa at pinulot ito, nagkukunwaring binabasa sa unang pagkakataon. Huminga siya ng malalim na parang nabigla. Oh and by God, bulong niya, tinitingnan si Liana na may halong awa at takot. Leah, ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yo? Ano to, Clarissa? Nanginginig na tanong ni Liana. Hindi ito totoo, di ba? Baka nagkamali lang sila ng padala. Umiling si Clarissa at isang butil ng luha na kanina pa niya inipon ang pumatak mula sa kanyang mata.
Lia, sana nga ganun lang kadali. Pero may nalaman ako. Isang bagay na napakasakit. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Liana. Pinsan, kailangan mong magpakatatag. Si Ram hindi siya yung taong inaakala mo. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Clarissa na para bang nag-ipon ng lakas ng loob. Sinundan ko siya, Lia. Nagduda na kasi ako. At ang nalaman ko mas masahol pa sa inaakala ko. Tumingin siya sa mga mata ni Liana. Ang totoo niyang pangalan ay Ramon Del Valle. Siya ang may-ari ang sihi ang lahat sa Terra Prime Holdings. At hindi lang yan. Galing siya sa pamilya Del Valle ng Hacienda Del Valle. Isa siya sa pinakamayayamang tao sa buong bansa. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Liana. Del Valle. Ang pangalan sa magazine. Ang lalaking sinungaling. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. At yang papel na iyan, itinuro ni Clarissa ang dokumento, iyan ang patunay. Ginagamit ka lang niya, Lia. Nilalapitan ka niya, pinapaibig para makuha niya ang lupa mo ng walang gulo. Para makuha niya ang kailangan niya para sa proyekto niya. Pinagsama-sama ni Clarissa ang lahat ng piraso ng impormasyon, ang pagiging sikreto ni Ram, ang pagtatago nito ng pagkatao, ang mga kasinungalingan at ang dokumentong hawak nila ngayon. Binuo niya ang isang kwentong perpekto, isang kwentong tumutugma sa lahat ng pinakamatinding takot ni Liana. Hindi. Paulit-ulit na bulong ni Liana habang umaagos na ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang puso niya ay dinudurog. Ang bawat alaala nila ni Ram, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang halik sa kusina, lahat ay nabahira ng laso ng kasinungalingan. Isa lang pala siyang laro. Isang business transaction. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon, may dalang isang palumpo ng paboritong bulaklak ni Liana, mga puting rosas, at isang malapad na ngiti. Ang ngiti na dati nagpapatigil sa mundo ni Liana, ngunit ngayon ay parang isang pang-insulto. Lia, sorpresa, masayang bati niya. Ngunit ang ngiti ni Ram ay agad na naglaho nang makita niya ang itsura ni Liana, ang namumugto nitong mga mata, ang galit, ang pagkasuklam. At sa tabi nito, si Clarissa, na nakatingin sa kanya na may pagkaawa, na para bang isa siyang halimaw. Ang tingin ni Ram ay napunta sa papel na hawak ni Clarissa. Nakita niya ang logo ng kanyang kumpanya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Nahuli na siya. Dahan-dahang lumapit si Liana, kinuha ang dokumento mula kay Clarissa. Inilahad niya ito sa harap ni Ram, ang kamay ay nanginginig sa galit at sakit. Totoo ba to? Tanong ni Liana, ang boses ay basag at puno ng pait. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ni Ram. Si Ramon Del Valle ka ba? Ang may-ari ng kumpanyang gustong gumiba sa lahat ng pinaghirapan ko. Sumagot ka. Sabihin mo sa akin na kasinungalingan to. Tinitigan ni Ram ang mga mata ni Liana, mga matang puno ng luha at pagtataksil. Nais niyang sumigaw na hindi niya alam ang tungkol sa lupa, na ang pagmamahal niya ay totoo. Ngunit hindi niya masabi iyon. Dahil sa tanong ni Liana, may isang bahagi na totoo. Totoo ang dokumento. At totoo ang pangalan niya. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Isang malakas na tawa, walang saya at puno ng sakit, ang kumawala sa mga labi ni Liana. Binitawan niya si Ram at umatras. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyang namatay, napalitan ng isang malamig at basag na katotohanan. Gumuho ang kanyang mundo. At ang lalaking sumira nito ay nakatayo sa kanyang harapan, hawak-hawak pa rin ang mga puting rosas na ngayon ay simbolo na ng isang magandang kasinungalingan. Katahimikan. Isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang pumuno sa loob ng itinapay ng puso. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang paghikbi ni Liana, isang tunog na parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Ram. Ang mga puting rosas na dala niya ay tila nalanta sa kanyang pagkakahawak. Lia, magpaliwanag ako, basag ni Ram sa katahimikan, ang boses ay desperado. Humakbang siya palapit, ngunit mabilis na umatras si Liana na para bang ito ay isang ahas na handang tumuklaw. Magpapaliwanag? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Tumingin siya kay Ram, ang mga mata ay namumula at puno ng galit na hindi pa nito kailanman nakita. Anong ipapaliwanag mo, Ramon Del Valle? Na ginamit mo ako?
Na ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat paghawak mo sa kamay ko ay bahagi ng plano mo para makuha ang lupang ito. Hindi totoo yan, sigaw ni Ram. Mahal kita, Lia. Totoo iyon. Mahal, umiling-iling si Liana, ang mga luha ay muling umagos. Huwag mong gamitin ang salitang yan. Ang mga taong katulad mo, hindi marunong magmahal. Ang alam niyo lang ay kumuha, manakit at mang-apak ng maliliit na tao. Ang bawat salita ay tumama kay Ram, dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang kanyang pamilya. Iyon ang imaheng kinamumuhian niya, at ngayon, iyon ang tingin sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Kaya pala, patuloy ni Liana, ang boses ay tumataas sa bawat salita. Kaya pala ang sikreto mo. Kaya pala ayaw mong pag-usapan ang pamilya mo. Dahil alam mong sa oras na malaman ko kung sino ka, malalaman ko rin ang kabulukan mo. Katulad ka lang nila. Itinuro niya ang pader kung saan nakasabit ang isang maliit at kupas na litrato, ang nag-iisang larawan ng luma nilang panaderya bago ito gibain. Ang pamilya ko, winasak ng mga taong katulad mo. At ikaw na pinagkatiwalaan ko, ay tatapusin ang lahat ng natitira sa akin. Sa sobrang sakit at galit, kinuha ni Liana ang isang picture frame sa ibabaw ng counter. Isang larawan nilang dalawa nakuha noong una nilang date sa parke. Pareho silang nakangiti, masaya, walang kamalay-malay sa kasinungalingang nababalot sa sandaling iyon. Mga kasinungalingan, sigaw niya, at buong lakas na inihagis ang picture frame sa sahig. Nabasag ang salamin nito, kumalat ang maliliit na piraso sa semento, isang perpektong simbolo ng kanilang nasirang pagtitiwala. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila gumising kay Liana. Napayuko siya, napahawak sa kanyang dibdib, at humagulgol ng malakas, ang katawan ay nanginginig. Lumapit si Clarissa at niyakap siya. Tama na, pinsan. Hindi siya karapat-dapat sa mga luha mo, bulong nito, habang nagbibigay ng isang mapanuyang tingin kay Ram sa ibabaw ng balikat ni Liana. Sinubukan muling lumapit ni Ram. Leah, please. Pakinggan mo ako. Umalis ka na, sigaw ni Liana, hindi tumitingin. Umalis ka na bago ko makalimutan ang sarili ko. Kunin mo ang pera mo, ang kapangyarihan mo, at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Walang nagawa si Ram. Ang bawat salita ni Liana ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang sakit sa mga mata nito ay isang parusa na mas matindi pa sa anumang galit. Tumingin siya sa paligid ng munting bakery, ang lugar na naging kanlungan niya, ang lugar kung saan naramdaman niyang totoo siya. At ngayon, siya mismo ang sumira dito. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang papalabas ay parang 1 kilometro ang bigat. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa nasira nilang pag-ibigan. Sa loob ng bakery, umiiyak si Liana sa balikat ni Clarissa, hindi alam na ang balikat na iyon ang siyang maihawak ng punyal na sumaksak sa kanya. Nang medyo huminahon na siya, kumalas siya sa pagkakayakap. Tumingin siya sa basag na picture frame sa sahig. Maya-maya, tumayo siya. Naglakad siya palabas, hindi alintana ang malakas na ulan na bumabasa sa kanya. Naglakad siya ng walang direksyon, ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang masasayang alaala, ang pagluluto nila ng adobo, ang pagkain ng fishball, ang halik, lahat ay bumabalik na parang mga multo, tinatawanan siya, sinasampal sa kanya ang kanyang katangahan. Huminto siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Tumingala siya sa madilim na langit. Tapos na. Ang matamis na panaginip ay tapos na. At ngayon, kailangan niyang harapin ang bangungot ng mag-isa. Tumingin siya pabalik sa direksyon ng kanyang bakery, ang mga mata ay nag-aapoy na sa bagong determinasyon. Isang determinasyong isinilang mula sa abo ng kanyang wasak na puso. Tiningnan niya ang karatula ng itinapay ng puso. Hindi ko hahayaang makuha nila ito sa akin, bulong niya sa hangin, ang boses ay matigas at puno ng paninindigan. Hindi na muli. Ito na ang kanyang bagong pangako. Hindi na siya lalaban para sa isang pangarap. Lalaban siya dahil sa galit. At sa pagkakataong ito, handa siyang gawin ang lahat. Ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa salaming bintana ng kanyang penthouse ay kasabay ng unos sa loob ng dibdib ni Ramon. Ang bawat patak ay isang paalala ng mga luhang umagos mula sa mga mata ni Liana.
Ang bawat kulog ay ang sigaw nito ng pagtataksil na paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Katulad ka lang nila. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit. Dahil sa buong buhay niya, iyon ang sinubukan niyang takasan. Tinalikuran niya ang kanyang pamilya, ang kanyang apelyido, at ang yaman na kaakibat nito, para lang patunayan sa sarili na hindi siya katulad nila. Ngunit sa isang iglap, dahil sa isang kasinungalingan, naging eksakto siya sa halimaw na kanyang kinatatakutan. Hawak niya ang isang bote ng mamahaling whiskey, ngunit ang lasa nito ay mapait, kasing pait ng kanyang pagsisisi. Nakakalat sa kanyang mamahaling Italian marble table ang mga litrato nilang dalawa ni Liana, mga kuhang ninakaw niya gamit ang kanyang cellphone noong hindi ito nakatingin. Ang ngiti ni Liana habang nagmamasa ng tinapay. Ang pagkunot ng noo nito habang nag-iisip ng bagong resipe. Ang itsura nito habang natutulog sa balikat niya sa bus isang beses nang umuwi sila mula sa isang date. Mga alaala na ngayon ay lason. Sir, may bisita po kayo sa baba, sabi ng boses mula sa intercom. Wala akong inaasahang bisita, malamig na sagot ni Ram. Nagpipilit po, sir. Clarissa Santos daw po ang pangalan. Clarissa. Ang pangalan ay nagdulot ng panibagong galit kay Ram. Mayroon siyang pakiramdam, isang malakas na kutob, na ang babaeng iyon ay hindi lang isang simpleng tagapanood sa nangyari kanina. Pinindot niya ang intercom. Paakyatin mo. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng elevator na diretsong konektado sa kanyang unit. Lumabas si Clarissa, ang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang pagkamausisa habang nililibot ang tingin sa kalakihan at karangyaan ng penthouse ni Ram. Ram, malambing na sabi nito, lumalapit na para bang isang matalik na kaibigan. Narinig ko ang nangyari. Nag-aalala ako sa'yo. At kay Leah. Tinitigan lang siya ni Ram, ang mga mata ay malamig at mapanuri. Talaga? Nag-aalala ka? Naman, sagot ni Clarissa, umupo sa sofa na malapit sa kanya. Alam kong hindi mo sinasadya ang lahat. Biktima ka lang din ng sitwasyon. Ang hirap ng kalagayan mo, no? Ang magtago kung sino ka talaga di. May kinalaman ka dito, di ba? Diretsong tanong ni Ram, pinuputol ang pagkukunwari nito. Natigilan si Clarissa. Isang mabilis na anino ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng awa. Ano nang sinasabi mo? Bakit ko naman gagawin yon? Pinsan ko si Liana. Dahil nakita ko ang tingin mo kanina, sabi ni Ram, dahan-dahang tumatayo. Ang tingin ng isang taong nanalo. At nakita ko rin ang tingin mo sa akin ngayon. Ang tingin ng isang taong may gusto. Nagbago ang ekspresyon ni Clarissa. Nawala ang pagkukunwari. Ngumiti ito, isang ngiting malamig. Matalino ka pala talaga, Ramon Del Val. Sayang at si Liana ang pinili mo. Isang simpleng panadera na ang tanging pangarap ay magbenta ng mumurahing tinapay. Hindi kanya maiintindihan. Ang mundo mo hindi para sa kanya. Lumapit ito, ang mga daliri ay marahang humahaplo sa braso ni Ram. Pero ako, Ram, naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang bigat ng pangalan mo. Ako ang nararapat sa'yo. Ako ang babagay na reyna sa kaharian mo. Marahas na iwinaksi ni Ram ang kamay nito. Ang pagkasuklam niya kay Clarissa ay halos kapantay na ng pagkasuklam niya sa kanyang sarili. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ang ngiti ni Clarissa ay naging isang ngiwi. CJ. Pero darating ang araw, mere-realize mo. Kapag napagod ka na sa kadramahan ng pinsan ko, hanapin mo ako. Hihintayin kita. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa elevator. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nang magsara ang pinto ng elevator, sumigaw si Ram sa galit at hinagis ang hawak niyang baso sa pader. Nabigo siya. Nawala sa kanya ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maging totoo. At nawala ito dahil sa mismong kasinungalingan na binuo niya para protektahan ang kanilang relasyon. Ang pagtakas niya sa kanyang pagkatao ang mismong naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Lubos na pagkatalo, isang katotohanan ang biglang luminaw sa kanyang isipan. Tumakbo ako. Sa buong buhay ko, tumakbo ako. Tumakbo ako palayo sa pangalang Del Valle, sa anino ng aking lolo, sa mga responsibilidad na ipinapatao sa akin ng aking yaman. At ngayon, tumakbo ako palayo sa katotohanan.
Ang kasinungalingan niya ay hindi para protektahan si Liana. Iyon ay para protektahan ang sarili niyang karuwagan. Ang takot na kapag nalaman ni Liana kung sino siya, kamumuhian siya nito, ang parehong pagkamuhi na nararamdaman niya para sa sarili niyang pamilya. At sa pagtakbong iyon, siya mismo ang nagtulak kay Liana palayo. Siya ang naging sagisag ng lahat ng kinamumuhian nito. Dahan-dahan, tumayo si Ram mula sa sahig, hindi alintana ang maliliit na bubog na kumaluskos sa ilalim ng kanyang sapatos. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang determinasyong isinilang mula sa pinakailalim ng kanyang kabiguan. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtatago. Kung mayroon mang paraan para ayusin ito, para muling makuha ang tiwala ni Liana, kailangan niyang harapin kung sino talaga siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para tingnan ang mga larawan ni Liana, kundi para hanapin ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Nanginig ang kanyang daliri habang pinipindot ito. Pagkatapos ng ilang ring, isang formal at malamig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Lolo. Iyon lang ang nasabi ni Ram, ang boses ay magaspang. Isang sandali ng katahimikan. Ramon, sagot ni Don Maximiliano del Valle. Ang boses ay walang emosyon, na para bang isang taon na ang nakalipas mula sa huli nilang pag-uusap, hindi 5 taon. Napatawag ka. Huminga ng malalim si Ram. Uwi na ako. Hindi ito isang tanong o isang pakiusap. Ito ay isang deklarasyon. Isang pagsuko sa laban na hindi naman niya kayang ipanalo ng mag-isa. Isang mahabang katahimikan muli ang sumunod bago sumagot ang matanda. Hihintayin kita. At pagkatapos ang tunog ng pagbaba ng telepono. Hindi na nagsayang ng oras si Ram. Nagtungo siya sa kanyang walk-in closet, kumuha ng isang leather na duffel bag at walang ingat na inihagis doon ang ilang piraso ng damit. Hindi na mahalaga ang mga ito. Ang mga mamahaling damit, ang magagarang sapatos, lahat ay bahagi ng kasuotan ng pagpapanggap na isinusuot niya sa Maynila. Nang paalis na siya, napahinto siya sa tapat ng kanyang mesa. Sa ibabaw nito, sa tabi ng isang mamahaling pluma, ay nakalatag ang isang maliit na piraso ng papel na kinuha niya mula sa counter ng bakery ilang linggo na ang nakalipas. Isang business card. Tinapay ng puso. Liana Reyes, proprietor. Kinuha niya ito, ang mga daliri ay marahang dumadampi sa pangalan ni Liana. Ito ang totoo. Ito ang mahalaga. Maingat niyang inilagay ang card sa loob ng kanyang wallet na parang isang sagradong anting-anting. Ang biyahe papuntang Batangas ay mahaba at tahimik. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng kadiliman ng probinsya. Ang mga matataas na gusali ay naging mga puno. Nang marating niya ang pamilyar na daan papasok sa kanilang lupain, isang pakiramdam ng bigat at pamilyaridad ang bumalot sa kanya. Bumukas ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda del Valle. Sa dulo ng mahabang daanan na napapalibutan ng mga lumang puno ng akasya, nakatayo ang mansyon, isang puting istruktura na tila isang multo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Imposible, enggrande at nakakulong. Ipinark niya ang kotse at naglakad papasok sa malaking pinto na nakabukas na. Ang buong kabahayan ay tahimik, ngunit alam niyang pinapanood siya. Sa gitna ng malawak na bulwagan, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier, naghihintay ang kanyang lolo. Nakatayo ito ng tuwid, suot ang kanyang karaniwang puting kamisa, ang mga kamay ay nasa likuran. Ang mukha nito ay hindi nagbago, matigas, makapangyarihan, na parang inukit sa bato. Huminto si Ram ilang talampakan mula rito. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay puno ng mga non-side na salita, ng mga lumang samaan ng loob, at ng bigat ng kanilang apelyido. Tinitigan siya ni Don Maximiliano mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay matalas at mapanuri. Nagbalik ka na, Ramon, sabi ng matanda, ang boses ay umalingaw sa katahimikan ng mansyon. Akala ko nakalimutan mo na kung sino ka. Ang hapagkainan ng mga Del Valle ay isang mahabang mesa na gawa sa solidong nara, sapat ang haba para sa 20 tao. Ngunit sa gabing iyon, 2 lang sila. Si Ramon at ang hari ng hacienda, si Don Maximiliano. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos na pilak sa mga mamahaling plato. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Kumain ka, utos ni Don Maximiliano, hindi isang paanyaya kundi isang kautusan.
Hindi ginalaw ni Ram ang kanyang pagkain. Hindi ako bumalik dito para makipaghapunan, lolo. Ibinaba ng matanda ang kanyang kubyertos, ang tunog nito ay matalas sa katahimikan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Ram. Bumalik ka dahil bigo ka. Isang tingin pa lang sayo, alam ko na. Ang syudad kinain ka nito. Ginawa kang mahina. Nagkakamali kayo, mariing sagot ni Ram. Ang syudad ang nagmulat sa akin. Ito ang nagpakita sa akin kung gaano kabulok ang mundong ginagalawan natin. Ang mundong kayo ang nagtayo. Pag-ibig, ismid ng Don. Nahulog ka sa isang simpleng panadera, at ngayon akala mo alam mo na ang lahat. Ang pag-ibig ay isang kahinaan, Ramon. Isang luho na hindi natin pwedeng akuin. Ang pangalan natin ay may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad? Tumayo si Ram, hindi na mapigilan ang galit. Anong responsibilidad? Ang mang-agaw ng lupa. Ang sirain ng pangarap ng mga taong ang tanging kasalanan ay mahirap sila. Iyon ba ang responsibilidad ng isang Del Valle? Ang mukha ng Don ay nagdilim. Isang pirasong lupa para sa kinabukasan ng 100. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking progreso. Mga desisyong hindi maiintindihan ng isang pusong pinapatakbo ng emosyon. Ang mga salitang iyon ay nagbalik kay Ram sa nakaraan. Bigla, wala na siya sa hapagkainan. Nasa loob na siya ng opisina ng kanyang lolo, 5 taon na ang nakalipas. Siya ay isang mas batang bersyon ng sarili niya, puno ng idealismo at galit. Lolo, hindi ninyo pwedeng gawin to, sigaw niya noon, itinuturo ang blueprint sa mesa. May mga pamilya doon. Mga magsasaka na doon na isinilang at lumaki. At ang mga pamilyang yon ay babayaran ng tama, kalmadong sagot ng Don, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles nito. Mas malaki pa sa kikitain nila sa buong buhay nila. Hindi pera ang usapan dito. Buhay nila iyon. Tahanan. Tumigil sa pagsusulat ang Don at tumingin sa kanya, ang mga mata ay malamig. Ramon, kapag namumuno ka, kailangan mong isipin ang kagubatan, hindi ang isang puno. Darating ang araw, maiintindihan mo. Hindi niya naunawaan noon. At mas lalo niyang hindi naunawaan ngayon. Bumalik si Ram sa kasalukuyan, ang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ko naunawaan noon at hindi ko kailanman unawain ngayon. Dahil mali kayo, lolo. Ang bawat puno ay mahalaga. Tumingin siya sa kanyang lolo, hindi na bilang isang takot na apo, kundi bilang isang taong may sariling paninindigan. Bumalik ako. Pero hindi dahil bigo ako. Bumalik ako para ayusin ang pagkakamali ko. Isang pagkakamali na natutunan ko sa inyo. At mamahalin ko ang babaeng mahal ko, si Liana, kahit sino pa siya at kahit ano pa ang sabihin ninyo. Hindi ako bumalik para sa pera o sa hacienda. Bumalik ako para sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ram ang isang bagay sa mga mata ng kanyang lolo na hindi niya pa nakikita dati, pagdududa. Hindi ito nagsalita, ngunit ang pagtigas ng panga nito ay sapat ng sagot. Ang apo niyang tumakbo ay bumalik bilang isang lalaki. Isang hari na handang labanan ang isa pang hari, hindi para sa korona, kundi para sa kanyang reyna. Samantala, sa Maynila, sa maliit na kwarto ni Liana, ang galit ay unti-unti nang napapalitan ng isang nakakabahalang pagkalito. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ni Clarissa. Ang bawat detalye. Sinundan ko siya, Lia. Nagduda na kasi ako. Sinundan. Kailan? Saan? Pilit inaalala ni Liana ang mga nakaraang araw. At pagkatapos, may isang bagay na pumitik sa kanyang isipan. Isang bagay na mali. Yung araw na yon, bulong niya sa sarili. Yung araw na sinabi niyang sinundan niya si Ram papunta sa opisina ni Todd. Naalala niya ang araw na iyon ng malinaw. Iyon ang araw na dumating ang napakalaking order nila para sa isang binyag. Maghapon silang magkasama ni Clarissa sa bakery, mula umaga hanggang gabi, abalang-abala sa paggawa ng 100 piraso ng ensaymada at 50 piraso ng mamon. Impossible. Imposibleng nasa 2 lugar si Clarissa ng sabay. Isang malamig na agos ng panibagong duda ang gumapang sa kanyang ugat. Duda, hindi na para kay Ram, kundi para sa sarili niyang pinsan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang puso niya ay kumakabog. Sa isang iglap, nagpasya siya.
Kailangan niyang malaman ang totoo. Patay-sinding naglakad siya papunta sa kabilang kwarto, ang silid kung saan natutulog si Clarissa. Maingat niyang pinihit ang seradura. Nakabukas. Pumasok siya sa madilim na kwarto. Ang kanyang pinsan ay mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa, isang imahe ng kawalang malay na ngayon ay kinukwestiyon na ni Liana. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid. Ano ang hinahanap niya? Hindi niya alam. Ang tingin niya ay napadpad sa isang bag na nakasuksok sa ilalim ng kama ni Clarissa. Dahan-dahan, lumuhod si Liana at hinila ito. Binuksan niya. Mga damit, makeup kit at sa ilalim ng lahat, isang nakatuping papel. Kinuha niya ito at dinala sa may bintana, kung saan may kaunting liwanag mula sa poste sa labas. Binuklat niya ito. Isang resibo. Isang opisyal na resibo mula sa Aguila Private Investigation Services. Nakasaad doon ang isang malaking halaga at ang serbisyong binayaran, full background check and surveillance. Subject, Ramon Del Val. Ang petsa sa resibo ay 1 linggo bago pa man dumating ang sulat mula sa Terra Prime. Nabitiwan ni Liana ang papel. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Hindi ito simpleng pag-aalala ng isang pinsan. Ito ay isang plano. Isang kalkuladong paninira. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila mas matindi, mas dalisay. Ngunit para kay Clarissa, ito ay sikat ng oportunidad. Maaga siyang umalis ng Maynila, sakay ng isang inarkilang kotse, suot ang kanyang pinakamahal na bestida at pinakamatamis na ngiti. Ang kanyang destinasyon, Hacienda del Val. Ang plano niya ay simple, ngunit napakatuso. Ipakikilala niya ang kanyang sarili kay Don Maximiliano bilang ang mas karapat-dapat na babae para kay Ram. Isang babaeng nakakaintindi sa yaman at kapangyarihan, hindi tulad ng kanyang pobreng pinsan. Kung hindi niya makuha ang pag-ibig ni Ram, kukunin niya ang pabor ng hari. Nang makarating siya sa dambuhalang tarangkahan ng hacienda, bumaba siya ng kotse na may dalang kumpiyansa. Nandito ako para kay Don Maximiliano del Val. Sabihin ninyo si Clarissa Santos. Isang kaibigan ni Ramon. Pinapasok siya. Habang tinatahak ng kotse ang mahabang daanan, hindi niya mapigilan ang pagkamangha at inggit. Ito ang buhay na nararapat sa kanya. Ito ang kahariang dapat ay pamumunuan niya. Sa malawak na sala ng mansyon, sasalubungin siya ng Don. Nakaupo ito sa isang silyang may mataas na sandalan na parang isang trono. Sa tabi nito ay si Ram, na ang mukha ay nagulat at nagdilim nang makita siya. Don Maximiliano, bati ni Clarissa, bahagyang yumuko na may kasamang respeto. Ako po si Clarissa Santos. Nag-aalala po kasi ako sa sitwasyon ni Ram at ng pinsan ko si Liana. Maupo ka, Hija, sabi ng Don, ang mga mata ay matalas na pinag-aaralan siya. Umupo si Clarissa, inayos ang kanyang bestida, at sinimulan ang kanyang talumpati. Don, alam ko po ang bigat ng pangalan ninyo. At naiintindihan ko po na kailangan ni Ram ng isang babaeng makakasabay sa kanya, isang babaeng maiintindihan ang mundo niya. Si Liana po mabuti siyang tao, pero simple lang po ang kanyang mga pangarap. Baka po hindi niya kayanin ang bigat ng pagiging isang Del Valle. Tumingin siya kay Ram, ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Ram, nandito ako para tulungan ka. Para ipaintindi sa lolo mo na hindi mo kasalanan ang lahat. Ako ang mas nakakakilala sa'yo. Tapos ka na, isang boses ang pumutol sa kanyang pagsasalita. Isang boses na kilalang kilala niya. Mula sa likod ng malaking haligi sa may pasukan, lumabas si Liana. Simple lang ang kanyang suot, maong na pantalon at isang puting t-shirt. Walang palamuti. Walang pagkukunwari. Ngunit ang tindig niya ay matatag, at ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang tahimik na galit. Lea, gulat na sabi ni Clarissa, biglang napatayo. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya sinagot ni Liana. Naglakad ito papalapit, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Clarissa. Huminto ito sa harap nilang lahat, sa harap ng pinsang taksil, sa harap ng lalaking minahal niya, at sa harap ng hari ng hacienda. Tinanong kita kahapon kung paano mo nalaman ang lahat, mahinahong sabi ni Liana, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Sinabi mong sinundan mo si Ram. Pero maghapon tayong magkasama noong araw na iyon, Clarissa. Kaya paano? Nanlamig si Clarissa. Baka nagkamali lang ako ng araw.
Hindi ka nagkamali, umiling si Liana. At mula sa dala niyang maliit na bag, inilabas niya ang isang papel. Ang resibo. Inilapag niya ito sa mesang nasa gitna nila. Hindi mo siya sinundan. Nagbayad ka para alamin ang lahat. Nagbayad ka para sirain kami. Napatingin si Ram sa resibo pagkatapos ay kay Clarissa. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay naging isang malamig na kasiguraduhan. Si Don Maximiliano naman ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga daliri nito ay mariing nakakapit sa braso ng kanyang silya. Hindi totoo yan, sigaw ni Clarissa, ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Paninira lang yan. Lia, bakit mo to ginagawa sa akin? Dahil nagsinungaling ka, sagot ni Liana, ang boses ay tumaas na. At hindi lang yan. Alam kong ikaw din ang nagpadala ng dokumento mula sa Terra Prime. Gusto mong palabasin na masama si Ram. Gusto mong makuha ang lahat para sa sarili mo. Hindi. Aminin mo na, Clarissa, sabat ni Ram, tumatayo na rin, ang galit ay hindi na maitago. Alam kong may kinalaman ka dito. Bakit mo ginawa? Dahil sa pinagsamang titig ni Liana at Ram, tuluyan nang bumigay si Clarissa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, totoong luha sa pagkakataong ito, mga luha ng pagkatalo at pagkasuklam. Ginawa ko nga, umamin siya, ang boses ay basag. Tumingin siya kay Ram, ang mukha ay puno ng pait. Ginawa ko iyon dahil mahal kita, Ram. Mahal kita mula pa noong una kitang makita. At ginawa ko iyon dahil naiinggit ako sa kanya. Itinuro niya si Liana. Lagi na lang si Liana. Siya ang magaling, siya ang mabait, siya ang masaya kahit wala siyang pera. Habang ako, nagtitiis sa kung anong tira-tira lang. Nakita kita, Ram. Ikaw ang aking pag-asa para makaalis sa buhay na yon. Pero siya pa rin ang pinili mo. Isang hamak na panadera. Ang kanyang pag-amin ay umalingaw sa malawak na sala. Ang pangit na katotohanan ng inggit at kasakiman ay nakalantad na. Walang nagsalita. Si Liana ay nakatitig lang sa pinsan na akala niya ay kapatid. Si Ram ay nakatitig dito na maihalong awa at pandidiri. Si Don Maximiliano ang bumasag sa katahimikan. Tumayo ito. Mga gwardya, sabi niya sa isang intercom sa tabi ng kanyang upuan. Ihatid ang babaeng ito palabas. At siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa lupain ko. Kinalagkad ng dalawang gwardya si Clarissa palabas, habang ito ay sumisigaw at nagmamakaawa. Nang mawala na ito at tumahimik na ang paligid, naiwan ang tatlo sa isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Ang lahat ng maskara ay natanggal na. Tumingin si Liana kay Ram. Ang galit sa kanyang mga mata ay wala na, ngunit hindi rin ito napalitan ng pagpapatawad. Ang naroon ay pagkalito at sakit. Marami pa rin tayong kailangang pag-usapan, sabi niya sa mahinang boses, isang pahayag na naglalaman ng bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang hardin ng Hacienda del Valle ay isang lugar na tila hinango mula sa isang panaginip. May mga bulaklak na iba't iba ang kulay. Isang maliit na talon na ang lagaslas ng tubig ay musika sa pandinig, at mga paru-parong malayang lumilipad. Dito pinili ni Ram na dalhin si Liana, malayo sa mga pader ng mansyon na tila nakikinig sa bawat salita. Naupo sila sa isang puting bangkong bakal sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Pinakiramdaman lang nila ang katahimikan, isang katahimikang hindi na mabigat, kundi isang espasyo para huminga. Si Ram ang unang bumasag nito. Lia, wala akong ibang masabi kundi sorry. Tumingin siya kay Liana, ang mga mata ay puno ng pagsisising hindi maikukubli. Pero hindi sapat ang sorry. Kaya gusto kong malaman mo ang lahat. Nagsinungaling ako. Nagsinungaling ako kung sino ako. Pero hindi dahil gusto kitang saktan o gamitin. Nagsinungaling ako dahil duwag ako. Huminga siya ng malalim. Buong buhay ko, kinamuhian ko ang pagiging isang Del Valle. Kinamuhian ko ang kapangyarihan, ang pera, ang paraan kung paano nito binabago ang mga tao. Nakita ko kung paano nito ginawang malamig at malupit ang lolo ko. Umalis ako dito para patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay nang hindi si Ramon Del Valle. At nang makilala kita, natakot ako. Natakot ako na sa oras na malaman mo ang totoo, kamumuhian mo ako tulad ng pagkamuhi ko sa sarili kong pangalan.
Natakot ako na ang titingnan mo ay ang pera, hindi ako. Ang pagtatago ko iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. At iyon ang mas nakasakit sa'yo. Nakikinig lang si Liana, pinoproseso ang bawat salita. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unti nang natutunaw, napapalitan ng isang bagay na mas komplikado, pag-unawa. Nasaktan ako, Ram, mahinang sabi ni Liana. Sobra. Dahil ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang tungkol sa lupa o sa pera. Ang pinakamasakit ay ang isiping ang lahat ng pinagsamahan natin ay isang kasinungalingan. Na ang mga ngiti at tawa ay hindi totoo. Awakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ni Liana. Iyon ang tanging bagay na totoo sa buhay ko, Lia. Ang bawat sandaling kasama kita. Ang pagtawa mo, ang paghanga ko sa'yo, ang pagmamahal ko, iyon lang ang totoo. Iyon ang nagligtas sa akin sa sarili kong pagkukunwari. Tumingin si Liana sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa mga mata ni Ram. Nakita niya roon ang sakit, ang pagsisisi, at ang katotohanang matagal niyang gustong makita. Kasalanan ko rin, umamin si Liana. Masyado akong nagpadala sa galit ko sa nakaraan. Masyado kong hinusgahan ang lahat ng mayayaman na pare-pareho lang. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinagkatiwalaan. Sa pag-amin nilang iyon, isang malaking bigat ang tila nawala sa pagitan nilang dalawa. Ang mga pader na itinayo ng kasinungalingan at maling akala ay nagsimulang gumuho, piraso bawat piraso. Hindi nila namalayan ang paglapit ng isang anino. Tumayo sa di kalayuan si Don Maximiliano, pinapanood sila. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing tigas ng dati. May bakas ng pag-iisip, marahil pati ng pagsisisi, sa kanyang mga mata. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay mabagal at may dignidad. Hija, sabi niya, nakatingin kay Liana. Napatayo sina Liana at Ram. Kanina, sa loob, nakita ko ang tapang mo, patuloy ng matanda. Hindi ka natakot harapin ang pinsan mo. Hindi ka natakot harapin ang apo ko. At higit sa lahat, hindi ka natakot harapin ako. Napatunayan mo ang iyong halaga. Hindi ginto ang habol mo. Isang bagay iyon na hindi inaasahan ni Liana. Isang papuri mula sa taong kinatatakutan niya. Tumingin ang Don kay Ram. At ikaw, Ramon. Ngayon lang kita nakitang tumayo para sa isang bagay na mas mahalaga pa sa pangalan natin. Marahil may mga bagay na hindi ko rin naunawaan. Isang pambihirang sandali ng pagpapakumbaba mula sa hari ng hasyenda. Para patunayan ang aking magandang intensyon, sabi ng Don, bukas na bukas, ipapakansela ko ang proyekto ng Terra Prime. Mananatili sa iyo ang iyong panaderya, Hija. Umiling si Ram, isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Huwag po, Lolo. Nagulat si Liana at ang Don. Hindi solusyon ang pagtakbo sa problema, paliwanag ni Ram, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Liana. May mga taong nawalan na ng tahanan dahil sa proyektong iyan. May mga pamilyang umasa na. Ang kailangan natin ay isang solusyon na makakatulong sa lahat. Isang kompromiso. Tumingin siya kay Liana, ang mga mata ay nagliliwanag sa bagong ideya. Paano kung ituloy ang proyekto, pero may pagbabago? Isang gusali na hindi lang para sa mayayaman. Isang gusali na may lugar para sa community center, at sa ground floor isang mas malaki at mas magandang tinapay ng puso na magbibigay ng trabaho sa mga residente. Isang lugar na simbolo ng pag-asa, hindi ng pang-aapi. Napangiti si Liana. Ito ang Ram na minahal niya, isang taong may puso, hindi lang para sa kanya, kundi para sa iba. Ito ang Ram na kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Tumingin si Don Maximiliano sa kanyang apo, pagkatapos ay kay Liana. Isang mabagal na tango ang kanyang isinagot. Isang tango ng pagsang-ayon, ng paggalang, at ng pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi lang isang relasyon ang nagsimulang maghilom, kundi pati na rin ang isang pamilya. Nagkaharap muli sina Liana at Ram. Wala nang mga salitang kailangan. Naghawak sila ng kamay, ang mga puso nila ay tahimik na nangangako. Mahaba pa ang daan na kanilang tatahakin para muling buuin ang lahat, ngunit sa unang pagkakataon, haharapin nila ito ng magkasama, hawak kamay at walang itinatago. Makalipas ang 6 na buwan. Ang dating kinatatakutan na construction site sa Quezon City ay isa ng lugar ng pag-asa. Ang gusaling itinatayo, na pinangalanang Ipuso Community Tower, ay hindi lang isang malamig na istruktura ng bakal at semento.
Ito ay isang testamento sa pagbabago. Sa lobby nito, isang malaking karatula ang nakasulat, isang proyekto ng Terra Prime Holdings at ng Del Valle Reyes Foundation. Sa araw na iyon, ginanap ang formal na inaugurasyon ng Del Valle Reyes Community Livelihood Program, isang inisyatibo na pinamumunuan mismo ni Liana. Nagbibigay ito ng pagsasanay at puhunan sa maliliit na negosyante sa kanilang komunidad. Siya, na dating biktima ng pang-aapi ng malalaking korporasyon, ay isa ng kampyon para sa mga katulad niya. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Liana sa mikropono, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Ang bawat isa sa atin ay may pangarap. At ngayon, ipinapakita natin na kapag nagtulungan, walang pangarap ang imposibleng abutin. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Ram kasama si Don Maximiliano. Ang Don, na bihirang humiti, ay mayroong hindi maikakailang paghanga sa kanyang mga mata habang pinapanood si Liana. Si Ram naman, nakatingin lang sa babaeng mahal niya, ang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo si Liana sa kanyang bagong kaharian. Ang itinapay ng puso ay mas malaki na ngayon, mas moderno, ngunit ang init at amoy ng bagong lutong tinapay ay pareho pa rin. Masaya siyang sinalubong ng kanyang mga magulang, na ngayon ay kasama na niya sa pamamalakad ng negosyo. Anak, ang galing-galing mo, sabi ng kanyang ina, niyayakap siya ng mahigpit. Lahat ito, para sa inyo, sagot ni Liana, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer na dumaragsa, isang pamilyar na tao ang pumasok. Hindi ito nakasakay sa mamahaling kotse. Hindi ito nakasuot ng mamahaling business suit. Si Ram, suot ang kanyang paboritong polo shirt at maong, ay naglalakad lang, may dalang isang simpleng ngiti. Busy ang boss, biro nito. Napangiti si Liana. Welcome sa tinapay ng puso, sir. Ano pong order nila? Isa lang naman ang laging order ko dito, sagot ni Ram, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang may-ari. Nagtawanan sila. Sa gitna ng abalang panaderya, tila sila lang ang tao sa mundo. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Ram at hinila siya nito papalabas. Sa harap ng bakery, sa gitna ng plazang bahagi ng Puso Community Tower, may mga taong nagkukumpulan. Ang mga miyembro ng komunidad na kanilang tinulungan, ang kanyang mga magulang, at maging si Don Maximiliano. Lahat sila ay nakangiti. Nagtataka si Liana. Anong meron? Hindi sumagot si Ram. Sa halip, lumuhod ito sa kanyang harapan, sa isang tuhod. Napatakip ng bibig si Liana. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Ram ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang singsing, hindi ito malaki o magarbo, ngunit simple at elegante, na may isang maliit na diamanteng kumikinang. Liana Reyes, panimula ni Ram, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dumating ka sa buhay ko noong ako'y isang sinungaling na tumatakbo sa sarili ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ay wala sa apelyido, wala sa pera, kundi nasa katapatan ng puso. Ikaw ang nagbigay sa akin ang tapang para harapin kung sino ako. At ngayon, gusto kong harapin ang buong buhay ko na kasama ka. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana. Ikaw ang nawawalang sangkap sa resipe ng buhay ko. Liana, will you begin ma? Liana Del Valle. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang umago sa mga pisngi ni Liana. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Tanging purong pag-ibig lang. Bulong niya, na sinundan ng isang mas malakas na Ram. Yes. Isinuot ni Ram ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Ang paligid ay napuno ng masigabong palakpakan at hiyawan. Sa gitna ng komunidad na kanilang binuo, sa harap ng mga pangarap na kanilang tinupad, nagyakap sila. Hindi bilang si Baker Lika at si T. Ramon. Hindi bilang si Liana na may sama ng loob at si Ram na isang taksil. Kundi bilang si Liana at Ram, dalawang taong nasaktan, natuto, nagpatawad, at sa huli, natagpuan ang isang pag-ibig na kasing init at kasing totoo ng bagong lutong tinapay mula sa puso. Isang pag-ibig na ang resipe ay simple lang, katotohanan, pagtitiwala, at walang hanggang pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana at Ramon, isang kwentong isinulat ng tadhana, tinimplahan ng mga pagsubok, at niluto sa init ng tunay na pagmamahal.
Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na tumawa, umiyak at kinilig kasama ng ating mga bida, maraming salamat. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na sa mundong ito na puno ng pagkukunwari at mga pagsubok, mayroon pa ring puwang para sa katotohanan at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Naway sa kwento ni Liana at Ram, napulot natin ang aral na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa katapatan ng kanyang puso. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili, at mula sa mga abo ng ating mga pagkakamali ay maaari tayong bumangon ng mas matatag at mas buo. Hangad ko na ang pag-asa at pagmamahal na inyong naramdaman ay manatili sa inyong mga puso. Kung may aral o damdamin na tumatak sa inyo mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.